Cory Aquino. Noong taong 1992, inaprobahan ni Cory Aquino ang 67% ng stocks ng Philippine Airlines sa isang investment group na pinangungunahan mismo ng kanyang mga kamag-anak na Kuhuangco. Dahil dito, halos nasa $300 billion ang nawala na para sana sa mga Pilipino. At ang mas masaklap pa roon, hindi naglabas ng sariling pera ang kanyang ibang kamag-anak para sa stocks. Sa halip ay nanghiram ang mga ito sa tatlong bangkong pagmamay-ari din ng gobyerno at ginawa pa nilang collateral ang mismong stock mula sa Philippine Airlines. Sa ilalim ng administrasyong Cory Aquino, nawala ang government-owned company na Meralco. Pagmamay-ari ito ng Lopez family, subalit noong nalulugi ang Meralco ay ipinagkatiwala ito kay Pangulong Marcos at ipinamahagi niya sa murang halaga ang kuryente. Ngunit nang mawala si Ferdinand Marcos sa palasyo at maupo si Cory Aquino, muli itong naibalik sa Lopez family ng walang kondisyon. Dahil dito, nagdurusa ang mga Pilipino ngayon sa mahal na bayarin sa kuryente. Sa unang buwan ng panunungkulan ni Cory Aquino, ibinenta niya ang halos 38 companies mula sa assets ng mga Marcos at Romualdez na nagkakahalaga ng bilyong piso sa kanyang mismong brother-in-law na si Ricardo Lopa at ibinenta niya ito sa halagang 10 milyong piso lamang. Gaya din ang pagbabalik niya ng Philippine Long Distance Company sa mga kamag-anak niyang Kuhuangco na binili pa ni Marcos sa mga Kuhuangco noong siya pa ang presidente. Ipinasara niya ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong Bataan. Sayang lamang ang $2.3 billion na magbibigay sana ng 623 megawatts na kuryente sa buong Luzon. Noong nasa Hawaii si Pangulong Marcos ay ipinakiusap niya kay Cory Aquino na ipagpatuloy ito dahil mapapakinabangan ng mga Pilipino, subalit hindi pinansin ni Cory Aquino ang kahilingan ni Marcos. Sa halip ay ipinasara niya ang plantasyon. Nakipagnegosasyon din si Cory Aquino sa bansang Japan patungkol sa naging utang ng Pilipinas sa Japan noong panahon ng panunungkulan ni Marcos. Pumayag ang administrasyong Aquino na babayaran ng Pilipinas ang utang gamit ang Japanese yen, ang currency ng Japan, imbes na US dollar na una nang naaprubahan ni Ferdinand Marcos. Dahil dito, nadagdagan ng halos $5 billion ang utang ng Pilipinas sa bansang Japan. Ang pangako ni Cory Aquino na ang mga lupain sa Hacienda Luisita ay ibabahagi niya sa mga magsasaka ay hindi natuloy na nagresulta pa ng karahasan. Sa ilalim din ng panunungkulan ni Cory Aquino, nagdurusa ang mga Pilipino hanggang sa ngayon dahil sa 10% value-added tax na sinimulan noong January 1, 1988, ginawa namang 12% VAT ni Ralph Recto noong 2006. Noong panahon ng kanyang panunungkulan, inilahad din ng kanyang sariling vice-presidente na si Doy Laurel ang pangloloko ni Cory Aquino at narito ang kanyang naging pahayag.